masakit po sa akin na makita yung magulang ko po na nahihirapan tapos hindi mo maibigay yung mga saktong pangangailangan niya. Dumating na po kasi sa point na karoon po siya ng diabetes po. Dahil nga po sa pagtitinda ko po, kahit papano po nakakapagbigay-bigay naman po ako ng mga pangangailangan niya para po sa kanya pong gamutan. Si Alvin Adriano po, 37 years old po, taga Valenzuela City po, sa Barangay Gente de Leon po. Ako po ay nagtitinda po ng mga lutong ulam po sa gilid po ng kalsada. 10 putahe po araw-araw. Ako po ay nangungupahan po ng pwesto araw-araw po para po may pangtustos po sa aking family po at para sa akin na rin po. Yung business po na yon, sa amin pong magkakapatid po yun, pinagtutulong-tulungan po namin na palaguin. Kahit papano naman po, okay naman po. Nakakapagtinda naman po kami araw-araw, nakakaupa po. Sakto naman po kinikita, may pangkain, may pambayad po sa pwesto po. Sir Alvin, pwede niyo po ba kami kwentuhan ng pinakamalaking hamon na nangyari sa buhay niyo? Nagsimula na pong magkasakit po yung father ko po. Marami po siyang pangangailangan po, yung kailangan ipagamot, kailangan po ng mga kailangan niya. Unang-una po, diapers. Siyempre po ako bilang anak, masakit po sa akin na makita yung magulang ko po na nahihirapan tapos hindi mo maibigay yung mga saktong pangangailangan niya. Dumating na po kasi sa point na karoon po siya ng diabetes po. Mahirap po, pero yan po dahil nga po sa pagtitinda ko po, kahit papano po nakakapagbigay-bigay naman po ako ng mga pangangailangan niya para po sa kanya pong gamutan. Kasama po siya namin ngayon dito. Kasama ko po siya araw-araw sa aking pagtitinda. Kami po yung nagtutulungan po. Sa awa naman ng Diyos, okay pa naman po siya, malakas po, nakakatulong-tulong po. Sir Alvin, bakit ka sumali sa Hamon Challenge? Di ba ni Miss Maricel? Unang-una po, followers ako ni Miss Maricel, kaya talagang sumasali po ako. And yun po yung nakita ko pong paraan sa pagtitinda ko para po madagdagan po yung income ko na pagtitinda po ng lutong ulam. And nung bata pa rin po ako, pangarap ko na rin pong magkaroon ng sari-sari store. Kaya po sumali po ako. Actually, pang third time ko na nga po itong pagsali ko. Tapos ayun po, super happy ako kasi may tumawag po sa akin na staff. Tapos sinabi nga po na isa ako sa napili. Kaya po super happy ako po na isa po ako sa napili. Ang wish ko po sa inyo, Miss Maricel Tulfo, siyempre good health po and stay pretty lang po lagi. Isa po ako sa avid fan nyo po, sa supporters nyo po. Sana po ipagpatuloy nyo po yung ginagawa nyo po na ayan nga po pamamahagi po ng mga sari-sari store sa amin pong mga followers nyo dahil malaking tulong po ito sa amin, sa pag-abot din po ng aming pangarap at pagkakaroon po ng dagdag income namin. Yun lang po ang wish ko po sa inyo, Miss Maricel. Good health lang po always. God bless. Ako po si Rosario Recacho Adriano, nakatira sa Valenzuela City. Ang edad ko po ay 72 years old. Ang buhay po rito okay naman po. Maganda naman po ang aming natatanggap na mga biyaya sa aming mayor. Si Alvin po ay mabait at masunuring anak. Siya lang po ang pag po sumusobra kita niya, binibili niya akong gata. Kanya nakabantay ako sa kanya sa palengke. Nay, pwede mo po ba kaming kwentuhan ng mga hirap na naranasan niyo sa buhay?
Nung po kasi nasa probinsya kami, umagapas po kami ng palay. Parang napadpad na kami rito na akuan. Dito na medyo kami nakakaraos. Pero po nung nasa probinsya kami, hirap po kami rin. Kamuting kahoy lang po ang hapunan namin. Ang naging karanasan kahirapan namin. Saka po nung magkasakit na yung asawa ko, ala po kami sapat na pera para patignan siya sa mga mamahaling gamot. Inilabas po siya sa ospital. Inantayan ko na lang po siya sa bahay hanggang sa mamatay po. Galing kami sa Miguel, Bulacan. Yung manugang ko po, taga-katay ng baboy. Siyempre po, kinuha niya yung mga bayawon niya kahit taga-balahibo lang ng manok. Yung kanya dito na kami napon. So, nung nalaman niyo po na isa si Alvin sa napili na bigyan ng sari-sari store, ano po yung masasabi niyo? Tuwan-tuwa po ako. Sabi ko, kung dasal ko na mapili ka, Miss Maricel Tulfo. Sabi ko, tuwan-tuwa po ako. Kanya po ngayon, nandun ako sa isa kong anak, tinawagan niya ako. Kanya po ako yung nabalik dito, nandyan nga daw po kayo. Miss Maricel, maraming salamat po sa binigay mo sa aming biyaya na ito. Napasaya mo po ang Pasko ko. Kaya masaya po ako, Miss Maricel. Maraming pong salamat. Miss Maricel Tulfo, Merry Christmas po sa inyo at Happy New Year. And God bless po sa inyong pamilya. Para ibigay po yung groceries na ilalagay natin sa sari-sari store. So, ready ka na, sir? Ready na po. Nagpapasalamat po ako kay Lord sa natanggap po namin na big blessings po. Malaking tulong po ito sa family ko. And pangalawa po kay Miss Maricel Tulfo po na nagbigay po sa akin ng sari-sari store po na makakatulong po sa aking pamumuhay bilang street vendor po. And nagpapasalamat din po ako sa aking family, sa aking mga friends, sa mga tumulong po sa akin kung bakit po ako nagkaroon ng ganito pong sari-sari store po. Wish ko po sa inyo, Miss Maricel Tulfo, is good health po parati sa inyo and stay pretty po. Binabati ko rin po kayo ng Merry Christmas and Happy New Year po. Maraming salamat po. May God bless you forever po. Unang-una po sa lahat, magpapasalamat ako kay Lord at nakatanggap kami ng napakagandang blessing na bigay ni Miss Maricel Tulfo. Maraming salamat po, Miss Maricel, sa napakalaking tulong na ibinigay mo sa amin ng anak ko. Pinapangako po namin sa inyo, Miss Maricel Tulfo, na papalaguin po namin ang binigay niyo po sa amin na pangkabuhayan po. Makakaasa po kayo na palalaguin po namin ito. Maraming salamat po. God bless po.